kayo. Gloves. Ay, ikaw nga mag-disibig ka kasi. Teka nga, bakit sira tong itapon mo nga to? Uy! Ba't sira yan? Kanina yan. Saan yung mabili na yan? Saan binili to? Hindi, Kuya Casey, Kuya Christian. Calling Ikaw na gumamit ito, papakinabangan mo yan. Patingin nga. Forma na po eh. Patingin nga. Ano ba yan? Hindi namang go. Year high school ako. Simula po nung ng 4th year high school ako. Doon po ako nakaranas ng buot, hinanakit, sa pagkayamot. Kasi ayoko rin kasi mabigo sa sa pagkabigo. Buhat nga nung nanay ko, tatay ko, bigo din. Nakaranas din po kasi kami ng ng pagkayamot. Buhat nga nung nasabay sa punso, What the fuck? Punso na kumbaga sa taon. Ano, leap year ba kayo? Sabay silang ikinasal nung taon na yun. Kaya yung isa umangat. Yung isa, Hindi, may tawag doon. Di ba may sukob, may taklob, saka puob, saka doon, sa tatlong yun. di ko alam pero Ha? yun na yun. Kasi hindi ko mapaliwanag. Yun nga lang, ang masama, yung magkakasama, nagkalagas-lagas. Tapos, solid pa rin sila, pero nalagasan sila ng isa. Pero kami, kahit nahiwalay-hiwalay kami, solid kami. Nagtutulungan kami kahit papaano. Oo. Kahit na napakahirap ng buhay namin noon, itinataguhid pa rin ng aking ama, ina. Buhat nga nung nagkaroon po kami yun nga, napag-aral kami ng 4th year. Dalawa na lang kami magkapatid na pag-aral. Buhat nga nung dalawa namin kapatid nahinto na dahil nga sa hirap ng buhay. Pero nakapagtapos ka ng high school. Apo, dalawa pa O, kami ano magkapatid. naging ambisyon mo after nung high school mo? Ang gusto ko po sana maging BS secondary Secretary? Oh. education. Okay. Gusto mo magturo? Apo. Tapos yung Natupad ba yung ambisyon mo? kaso hindi po bumagsak po ako sa SMAW. So, ano na naging buhay mo pagkatapos nun? Kumbaga po masaya na po ako sa papakinabangan ko pa yung natutunan ko sa SMAW. Ano naging unang hanap buhay mo pagkatapos mo ng high school? Nung unang naging hanap buhay ko po is naging po ako. Casual po ako sa Andok. Naging tagaluto po ako, naging chiller. All around din po. Oh, Huwag kayo iiyak. bakit mo iniwan yung ganung trabaho? Kasi po, doon po ako naaranas ng hirap. Saka, hindi naman po sa sinisiraan ko pa yung kumpanya pinasukan ko. Doon po ako naaranas ng impyerno. Oh God, please, no! 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 Kung tutusin po, hindi naman po ganito yung katabang ko Pwede na! Talagang talaga sobrang. O, pagkatapos nung sa Manukan, saan ka napunta?
sa Manuka naman po, napunta naman po ako sa Intik. Ano naman trabaho mo doon? Budigero po. Oh. Tumagal ka ba doon? Sa budigero naman, sa pagiging budigero ko naman po, okay naman po yung sahod ko kahit na maliit. Kahit na nahihirapan po ako na ano po ako, na charge po ako ng isang orokan. Walang problema po sa akin, pero Gumagawa kayo ng mga urukan. hindi po. Ano po, budigero po kasi ako. Budigero. Kapag meron po talagang baksakan, kamador talaga ako. Nababasagan ka. Nababasahan talaga Binabawas sa sweldo mo. ako. Opo. Malupit yung amo mo, no? Opo. Magkano sinesweldo mo noon, isang araw? Nung nasa Incheck po ako, 210 po ako noon per day. Pag nabasagan ka ng plastic, magkano binabawas sa'yo? Ang binabawas po sa amin, halos 4 na araw. Nawala ka sweldo. Opo. So, nilayasan mo yun, yung amo mo yun. Opo. Tapos sakto naman po na tumawag yung yung tatay ko po na pumasok bilang welder. Kasi alam naman po ng tatay ko na nakapag-institute ako ng welder. Hindi ko po tinanggap. Kasi po, buhat nga po na alam ng tatay ko na hindi pa ako marunong magsukat. Ito po yung totoong Noong nag-aral po ako ng SMAW, nag-focus po ako sa penetration. Esmaw? SMAW. Ano yung esmaw? Shaded Welder Art Welding. Puta. Ayos Meron po akong institute na 5 years, pero nagtapos po siya noong 2022. Kumbaga parang na po ako, colorum na po ako. Kasi hindi na po ako lisensyado. Kung ipaparenew po, siguro mag-aaral po ako ng opportunity sa ibang bansa. Pero ayoko naman po umalis ng bansa. Kasi nandito po talaga yung kita eh. Pagkatapos sa Incheck, saan ka napunta? Nung pagkatapos po ng Incheck, napunta po ako sa Kids Car Wash. Anong trabaho mo doon? Car wash boy? Car Wash boy po. Oo. Wala namang problema sa kita kasi yung kita namin doon, ibinibigay agad. Tapos, nasa sa amin na yun kung paano mag-control ng pera. Tapos yung tinitip namin doon, hindi naman po namin alam kung paano namin ginagasta. Kasi, minsan kasi yung tip namin, sa kita namin, ginagawa namin pagkain. Lalo na po, pag nagkaroon po kami ng tip, halos umaabot pa ng 500, wala pang kalahating araw, ganito, ganyan. Tumagal ka ba doon? Kaso po, nagkaroon talaga naman. Nang? Hindi ko pong masabi kung malas o talagang nagulihan ng kami buhat ng ipinangako sa amin. Na magandang tirahan, magandang tulugan. Walang ganon. Wala po. Saan ka natutulog? Natutulog po kami sa container van. Tapos, ang namin, ang namin, yung Ano hinihigan nyo? yung 10 feet na 10 feet na container van, tapos merong exhaust fan. Tapos kanya-kanyang ventilador, Yung hinihigan nyo, banig o ano? karton. Karton. Opo. Tumagal ka ba doon? Kasi ako po, di po sa ganung sitwasyon, babalik po talaga yung dati kong sakit. Yung dati kong sitwasyon. Ano ba sakit mo dati? TB po. Ngayon, stereo na. Ano na? Ngayon po, yung TB ko, Baka nagkaroon ng sakit ng BBD. hindi po. Ano na? Ano po, yung TB ko na dating yung 6 years old po ako, nagamot po yun. Ano yung color o black and white? Ano po yun? Yung TV mo? Black and white po yun. Black and... Oo. Nagamot po yun. Pero ngayon,
Siyempre, hindi po maiiwasan kapag nagtatrabaho ka ng... Sige, nagkasakit ka ng TB. Nagamot na yon. Apo, totoo po yun. Nagamot po na. yun. Apo. May, Paano mo nagamot? may mga sponsor po kasi yung tatay ko. Siyempre, gumawa po yung tatay So, sa Makatwid, umalis ka dun uli. Saan ka ngayon napunta? Nung bago po ako mawala dun sa dating pinagtatrabuhan. Ito nga po, pumasok nga po yung pandemic. Tapos, syempre, hindi po mawawala yung syempre, kakapit ka talaga sa incheck. Bumalik ka uli. Bumalik po ako. Tinanggap ka naman ng check. Tinanggap po kasi maganda po kasi yung performance sa kanya. Wala po akong angal, wala po akong Ganun uli, butikero uli. Budigero po ulit ako. Pero bago po ako Wala ka ng TB nun. Hindi ko po alam eh. Kasi ini-explore ko pa po. Pero bago po ako mag budigero nun. Nasa ano po ako? Para ka palang bola, patalon-talon. Ha? So, pandemic nun. Pandemic po nun, hindi po uso yung mga warehouse po nun. Nagtry po ako sa paggagayat. Gayat ng? Gulay. Saan? Sa Divisoria o sa? Hindi po, sa palengke lang din po. Doon sa lugar nyo? Apo. Saan ka ba nakatira? Sa Novaliches po. Doon. Apo. Novaliches Night Market po. So after nun, saan ka na uli napadpad? Nung nalaman ko po na nag-open po uli yung nagkaroon po ng GCQ. Tapos nag-open po uli yung intik na pinapasok ako dati yung sa Budigero sa Novaliches ng bayan. Bumalik ka? Bumalik po ako dahil nga po buhat nga po nangailangan sila ng Budigero. Tapos isa ako dun sa napili nung nag-apply po ako. Kasi nakilala po ako nila na wala po akong record na masama. So, doon ka na tumagal? Tumagal po ako ng doon. Limang buwan. Wala pong record. Paano ka napunta sa Marik? Napunta po ako sa Marik nung nagkaroon po ulit ako nagkaroon po ng ECQ. Sino nagpasok sa'yo sa Marik? Yung tatay ko po, na electrician. Simula nung nasa Marik ka, ano na naging buhay mo? Nung nasa Marik po Nag-improve ba? Hindi. Nag-improve ba? Hindi. Nung nasa Marik po ako, nung una, may mga nauna po sa akin na mas skill po sa akin. Bukod sa marunong po ako mag-bapping, marunong po ako kumpuni ng gas-gas ng sasakyan. Pinagkumbaba ko na lang po hanggang sa umalis po sila, hanggang sa tinanggal po sila, hanggang sa na-discover po ako ng may-ari na ganun po yung yung talent ko po. Ilan taong ka na doon sa Marik? Sa ngayon po, masasabi ko po na mag-4 na taon na po ako. Masaya ka naman, tatrabaho doon. Opo po. Opo. Masaya po akong tatrabaho po din. Kasi, buhat po sa ano ba buhay niyo doon sa Marik? meron po kaming sariling tulugan. Meron, libre po yung aming tulugan. Tapos, Nakatulog ka na maayos. opo. Kasi po, nakakudyo mo kami. Ano ba tulugan niyo doon? Karton o ano? Ano po nakapumpo kami dun. Nakakama kayo? Tama po. Kahit na hindi po kami Safe naman kayo doon, safe ka. Opo. Safe naman po ako dun. Kahit So ngayon, anong bagay na nag-uudyok sa'yo para manatili ka sa Marik? para sa akin po, gusto ko pong matutunan kung ano po yung dapat kong matutunan. Bukod po sa paglinis ng sasakyan,
kukumpuni ng kung ano man, buhat nga po ng nalalaman ko sa tatay ko. Kasi, yun naman po talaga yung dapat namin na malaman. Sa financial side, masaya ka naman. Sa financial naman po, buhat sa wala pa po akong asawa, kaya naman po, Nakakaipon ka naman. nakapagpagawa na po ako eh. Ng bahay. Talaga? Opo, totoo po yun. Ba, masaya pakinggan yan ah. Opo, sir. Totoo po yun. Nakapagpagawa na po. Kumbaga hindi po, pagawa. Renovation. Ayos ah, galing. Opo, kasi, yun po kasi yung turo sa akin ng So, unti-unti natutupad yung pangarap mo. yun po kasi yung turo ng ng ama ko. Kasi, hindi naman po talaga matutumbasan ng turo ng ama, yung lahat ng yun. Gaya niyo po, Matanong kita, doon sa uro ka sa plastic, ilang taong ka tumagal doon? po ako, 2 years po ako doon. 2 years. Doon sa isang karwas, ilang taong ka doon? Yung sa isang karos po, 1 year po ako, pero Ngayon sa Marik, 4 taong ka na. opo, So kung kukumpara mo yung mga pinanggalingan mo, sino pipili mo ulit sa tatlo? para po sa akin, wala na po talagang masihigit pa sa Marik. Kasi, hindi naman habang buhay. Tagalinis naman sa yan. Maganda naman trato sa'yo. Hindi habang buhay, yun lang yung gagawin. Nag-improve. Opo, Marami ka na nalalaman ngayon. opo. O kagaya ngayon, kung sakali maging artista ka, matutuwa ka ba? Walang problema po. Pero, hindi lahat ng mga na-achieve ko, Kasi nasa camera ka ngayon. na-achieve ko, para sa akin yun. Yung sa lobbying ko, bibigay ko sa iba. O kasi ito, on the spot interview to, nasa camera ka. Hindi scripted to. Apo. Pusang loob kang gusto mong yayag yung naging buhay mo, di ba? Opo. Kasi, wala namang wala namang, ito huwag kayong magagalit sa akin cut nyo na to. Hindi ka namin kakat to. Gusto namin marinig buhay mo. Kasi ang susunod namin ipapakita sa mga manonood mo kung ano yung ginagawa mo sa Marik. Kasi, Di ba sabi mo, nagkakarwas ka ngayon. apo, O ang susunod natin segment, napapakita natin sa manonood, ano nagkakarwas ka? Ano ba ang mga ginagawa mo sa Marik? Karwas, ano pa? sa ngayon po, yung mga hindi ko ginagalaw nung unang akong pumasok at yung una akong natuto. Una, karwas ka, di ba? Apo, O ngayon, ano na susunod na alam mo? nag-detail po ako ng interior detailing po. Wow, o ano pa alam mo bukod doon? O Tapos- narinig ko mga kalipad ha? Si Jello nagsimula sa karwas. So ngayon marunong na siya mag-interior detailing. Ano pa ang natutunan mo ngayon sa Marik? Sa Marik po, natutunan ko din kung mag-identify kung repaint or buffing po. So kinaklasify mo yung sasakyan. Apo, Pag may pumasok, kung ano ihahatol mo. apo. Kaya mo gawin yun, ba? Popping, kaya mo yun. Kaya naman po. O yan, mga kalipad, papakita ni Jello sa susunod na mga araw kung paano niya papatunayan na alam niya yung sinasabi niya. O bukod doon, ano pa nagagawa mo? Ngayon po, kung halimbawa meron po kayong Halimbawa, may kotse ako, dadaling ko sa'yo. Apo, Yung kotse ko, na-stock ng 2 taon. apo. So, ano mga ihahatol mo doon pwedeng gawin? Depende po kung ano po yung gusto niyo ipagawa. Kasi meron po kaming Gusto ko magbukang bago. Ano ihahatol mo doon? interior detailing. Okay, ano pa? Interior detailing.
Bukod pa po doon, kung gusto niyo po ng Yung makina ko, kinain na halos ng inumihan, iniputan ng daga eh. So anong gagawin mo doon? wala pong problema doon. Kaya po yan ng Anong gagawin mo doon? engine wash po. Engine wash, detailing. Opo. Gagawin mong bago yung makina niya. Opo. Ba, ayos ano. So meron ka pa ibang alam, maliban doon. Kaya naman po. Basta wag lang po. Di ba sa Marik, meron sila nung tinataas sakyan, anong ginagawa doon? Ayun po yung tinatawag natin na underwash. Ayun. Do- Alam mo rin yun. Opo. Doon po natin masasabi na sa underwash na kung ano po yung pwedeng nating ihatol. Buhat nga po ng halimbawa, yung ilalim ng sasakyan nyo, maputik. Tapos, unang coating mula sa kasa. Tapos, kinakalawang na. Pwede na po natin yung hatulan Sige, na. matanong kita. Marunong ka na mag-car wash, marunong ka mag-interior detailing, marunong ka na mag-engine wash, exterior, marunong ka na ilabas, papakintabin mo. Kaya mo na yon. Apo. Yung mga manchas sa salamin, kaya mo tanggalin yon. Yung acid rain. Apo. O, bukod doon, ano pa iba mong ginagawa sa Marik? Sa Marik po, kaya po na, Saan mo natutulan lahat yan? Maiba ko. siyempre po, sa may-ari. Talaga. Experience na lang din po doon sa mga dating niya pong tauhan. Kasi, Yung amo mo ba, mabait o matapang? para po sa akin, marami po kayong malalaman. Marami po kayong malalaman. Bukod po sa, So, tinuturuan ka talaga ng Opo. dapat mong matutunan. focus po talaga. Natutuwa ka ba ng bagay na yon? Opo. Kahit na pinapaglitan ka sa harap ng maraming tao, Paano? Sample kita, nagsara Marik. Paano na buhay mo, kunyari? kung halimbawa, nagsarado ang Marik. Oh, Tapos, wala na. nagsara Marik kasi umalis ka kasi ikaw pinakamagaling ngayon eh. Anong gagawin mo? Saan ka napupunta? Tatayo ka na lang sa sarili mong karwas. Hindi po. Ano? Hindi ko Gagamitin mo yung mga nalaman mo, siyempre, di ba? Hindi po. Hindi ko po ipagpupunyagi yung mga nalalaman ko sa iba. Oh. Totoo po yun. Maniwala ka sa hindi. Pero ako, suggestion ko, siyempre, natutunan mo rin yun eh. Kung merong isang tao na gusto rin matuto, tuturuan mo, di ba? Opo. Gusto ko po kasi... Yung mga bago na pumapasok sa Marik, tinuturuan mo. Opo. Kahit kayo po, halimbawa, willing po kayong pumasok sa ganitong trabaho. Wala po problema sa akin. Mag-apply lang po kayo. Direkta. So, Tapos, ano masasabi mo sa mga nanonood sa iyo ngayon? kung halimbawa, nanonood po kayo sa akin ngayon, nag-share kayo sa kwento ko, istorya ko, wala pong problema sa akin yun. Tuturuan ko kayo ng buong puso. Kung magagalit ako sa inyo, no hard feeling po yun. No hard feeling po yun. Maputol Oo, man ako. yung dalawang daliri ko. Kuya Casey. So ayun mga kalipad, no? Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po. Nakita nyo, mga kalipad. Ako po yung may-ari na Marik. Yung dokumentary ko po yung kanyang karanasan from very beginning up to present. Totoo po lahat yung sinasabi niya. Ako po ay bukas ang loob po ang kamay ko para tulungan ang mga gusto matuto. Isa po itong si Jello, isang halimbawa ko na isang bata na kung saan napunta, ngayon ay marami ng kaalaman. Tama po yun. Yun po mga kalipad. Actually, i-highlight ko lang sa inyo to. Wala pong non-script po to. Wala po Non-script pong yung interview na to. Parang lang eh. Tumayo lang siya, bigla lang siya nagsalita. Wala pong katuwaan. Nagkwentuhan kami. Gusto ro niya mahayag ang buhay niya ngayon
sa Marik. So, palakpakan po natin si Jello. Jello. Mga kalipad, i-watch out po natin. Antabayanan po natin mga kalipad. Ituturo po natin siya, no kuya? Turo natin papapanood po kayo. Si Jello po mismo ang magde-demonstrate sa inyo yung mga sinabi niyang mga car wash, yung auto engine wash, interior detailing, buffing, underwash. Underwashing. Yan. Po. Papakita po ni Jello sa inyo sa mga susunod na araw yung step-by-step procedure. Tama po. Oh. Kung paano po ba ginagawa. Jello, makakaasa pa ang mga manonood sa'yo. Opo. Willing po ako tumanggap ng mga applies na gusto mong trabaho sa amin. Yan. Yeah. Mga kalipad, huwag niyo lang pong agawin si Jello sa akin. Awain ko kayo. Dahil Yan si po. Jello po ay isang tapat at masipag na empleyado ng Marik. Totoo po yan. Ako po mismo magpapatunay. Dati lang po akong customer ng Marit. Ngayon, nandito na po ako. Salamat po mga kalipad. Nakita po tayo ulit. Yes po. Stay tuned tayo. Bye-bye. Bye-bye. CC Lady Vlogs.